kung may naitulong man si Ramil, ay si Dave sa channel ni Ramil, di hamak sir na mas malaki ang nagawang tulong ni Ramil kay Dave. Alright. So, magandang umaga. Kung nasa ang lupalok man kayo ng mundo ngayon. Maraming salamat po, no, sa patuloy na pagsuporta sa inyong lingkod at sa ating mga pinagagawa sa aking live stream. No? Maraming salamat. At ang isi-share ko po ngayon sa inyo sa content ko na to is about, no, doon sa naging sagot ni Mr. Stephen. Tulad po ng sabi ko, kung hindi man sumasagot yung mga manalastas, there is a reason. Okay? So, ang inyong abang lingkod po, ang magpapahayag ng maaari, no? Hindi ko sinasabing yun yung saloobin, no, ng ating mga manalastas family, no? Ito po ay akin lamang opinion na maaaring magiging kahalintulad ng kanilang mga sinasabi, pero ito po ay aking opinion, hindi po nila opinion. Nililinaw ko lang, sabihin nyo, kasi medyo masyado tayong nabibigyan ng pansin ng mga manalastas eh. May contact ako sa kanila, wala. Okay? Yan po ang maipagmamalaki ko. I'm doing this opinion or sharing of my opinion based on how I understand the situations. Okay? Hindi po ako kinakausap or may nagdidikta sa akin para gawin ko po to. Ayaw ko pong dinidiktahan ako sa ginagawa ko. Dahil ako po ang nakaharap sa inyo, kaya dapat yung opinion ko ang marinig ninyo. Okay? So, inuulit ko lang yan, baka may mga nag-iisip dyan na tropa pips kami nila Tech June. At Tech Poren, Hindi. Wala po akong any communication to all of them. Kung meron man lumalapit sa akin para tanungin kung paano sila makokontak, I refer them to others. Dahil ayoko pong mayroong koneksyon doon sa mga taong aking nire-reactionan. Dahil ayokong mabahiran ng kung ano man ang iniisip ng mga G sa akin. Alright, so bago pa ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po yung pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? And as always, I'm very much thankful to all of you, my viewers, subscribers, supporters, mga tropa, no, na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa aking channel. I owe a lot to all of you. Okay? Okay, now, punta tayo dun sa topic. Topic tayo. Dun sa aking bibigyan ng reaction. Nakaka-excite yung mga sinasabi nitong si Sir Stephen. The longer na sinasabi mo, the more I'm excited na bigyan ng reaksyon. So ito po yung mga sinabi ni Sir Stephen. So simulan po natin dito sa post ni Tekram, no? Sabi raw, ito raw yung sabi ni Ramil, no? Tekram said, kailangan po nating respetuhin ang batas dahil hindi ito pwedeng ipagwalang bahala. Kung ako lang talaga o sila mismo ang haharapin ko, hahayaan ko silang pumunta dito. Pero batas po yan, kaya nararapat lang na igalang natin. Malapit na ang pagkikita namin. Aral ng buhay, ang paggalang sa batas ay hindi kahinaan, kundi tanda ng disiplina at respeto. Minsan kahit gusto nating gumawa ng sariling paraan, mas mabuti pa rin sundin ang tama dahil sa dulo, ang tapat sa batas ay tapat sa kapayapaan. Okay, itong part na sinabing ito ni Tekram, ito yung sinabi niya noong time na hinihintay nila si Madam Aida, yung isa sa mga tumutulong kay Ramil sa kanyang mga misyon, no? Yung sa mga tinutulungan. So, we heard this at may video to. No, actually hindi ko na nakuha. Nag-base lang ako dito. So maybe that part pwede natin pag-usapan yon, no, sa live or another content of mine. But ito po yung totoong, ito po yung sinasabi ni Ramil.
na sinagot, no? Let's see. Ito yung naging sagot ni Sir Stephen Montialto. Okay? Litan ko lang yung camera. Yung video. Yan. Ito ay, kagabi ko pa ito nakuha. No, kagabi pa. Hindi ko na lang nagawa. At ngayon ko lang ginawa. No? Ayan. I am compelled to share my perspective on this matter. Initially, certain individual appeared to be in position of authority. However, they are now demonstrating respect for formal demand, which they initially discarded. Okay. Sir Stephen, paano pong dinisregard? Nag-disregard ba ang mga manalastas? Hindi po nila inisip na mauuwi sa ganito, no? Ayaw po nilang mauwi sa ganito, kaya nga po may option kayong pumunta sa kanila. Hinayaan nila kayong mag-report, di ba? DSW Churbachenes ninyo, di ba? Napupunta sa barangay, mga announcement ng inyong vlogger, di ba? Doon pa lang po, nagpakita na sila ng respeto, no? Hinayaan nila kayo. Hindi po nila dinisregard, no? Yung batas, sir, no? Kasi sinasabi nyo, which they initially discarded. Paano nilang diniscard? Hinayaan nila na kayo ang mag-take actions. Nung nag-take action sila at walang nangyari, they still keep quiet. And they offer you na kayo, inoperan kayo na pumunta sa kanila, kunin nyo yung gamit. Di po ba, sir? No. Ayaw yung tumigil sa pagsasalita ng ganito, pasensya na po kayo, hindi rin po ako titigil kasi alam po namin yung totoo eh. No? Nagsusumigaw ang katotohanan dito sa inyong mga sinasabi. Alam niyo sir, I really wanted na kayo po ay pumasyal sa live stream ko. At marami po akong itatanong sa inyo. No? Marami. Na sana sagutin ninyo. Kasi this post of yours na sinasabi ninyo na dinisregard, na walang pagpapahalaga sa batas, no? Hindi po eh. Hindi po nila kayo pinatulan hoping, no, na malinawan kayo on your own. Kaya lang hindi nangyari. Di ba? Tumuloy kayo. Okay? Fine. Next, it seems that a more rigorous approach is being taken, akin to utilizing a specialized method to remove stubborn stain. The statement I have made are not unsubstantiated claim, as they are based on verifiable evidence that would be admissible in the court of law. Diyan ako na-excite, sir, no? Diyan sa mga sinasabi niyong admissible in the court of law. No? Ngayon, sinasabi niyo, rigorous approach is being taken, no? Ng mga manalastas. Because you initiated, sir. Kayo po ang nag-umpisa. No, kayo po ang nag-umpisa. Ang hinihingi ng manalastas, maayos na settlement, pumunta lang kayo, makipag-usap kayo, pirmahan nito, settle everything, no? Simplest and most affordable way to settle the issue. Pero ayaw ninyo, sir. No? Ngayon, na they are taking rigorous approach, nagtataka kayo? Sir, kayo po ang nagbigay ng tatlong letter, okay, sa kanila. So, for them, okay, seryoso kayo, magsiseryoso na kami. Something like that, sir. Sinasabayan lang kayo ng manalastas based sa action ninyo.
Sir, alam mo yung ibig sabihin ng in every action, there is always an opposite reaction? Ganun lang yun, sir. You take the actions, the manlastas will take the reactions. So, kung rigorous approach man ang ginagawa nila, because they have all the overwhelming evidence to support whatever admissible in court of law na meron kayong ebidensya or pinaparatang sa kanila. Di ba? I also emphasize that ignorance of the law is not a valid excuse and consequently accountable must be taken. For those who are implicated, it is time to acknowledge responsibility, as evasion of the consequences is no longer an option. Good luck! Furthermore, certain bloggers who have operated under similar principles are being held accountable, and the evidence against them, including video recording, is substantial. These individuals can no longer claim to be above the law. Okay, whoever they are, even I'm included, fine, I can stand, sir. I can defend whatever I've said. Mapa-live stream, mapa-content ko po. No? Wala pong problema sa akin yan. If I'm one of those. Kaya sa sinasabi nyo, may first 7 kayo eh. So parang sa first 7, hindi pa ako kasama. Hindi pa ako kasama. Pakiramdam ko, sir, katulad nga sabi ni Tech Jun, second wave kami. Okay lang din po yan, sir, no? Kung kasama po ako sa first wave, wala pong problema sa akin yan. No? I can stand, no? Doon sa mga sinabi ko. Okay? Ngayon, dito sa sinasabi ninyo na ignorance of the law excuses no one, no? Totoo po yan, sir. That's why, no? Ang mga manalastas are now taking their actions. No? Ang sa akin lang, sir, I hope po yung sinasabi ninyong mga admissible evidences na meron kayo, sana nga po mag-stand yan doon sa gagawin ninyong kung magkakasuman talaga kayo. Ang problema, sir, yung inyong demand letter sa motor, sablay na. No? Well, you're saying something na parang merong iba yung umawak ng dalawa pang sulat, no? Love letter na dumating sa Manalastas. No? We are very excited to see or to hear what are those letter. No? Malalaman din naman namin yan. Kasi mukhang ilalive ng Manalastas yan. And I think the abogado allow it. No? So doon sa mga vloggers, no? I hope may ituloy nyo nga yan, sir, kung may mga vloggers man talagang kasama, no? Para malaman natin kung sino ang mali at sino ang tama. But I'll assure you, if I'm one of those, sir, mahihirapan kayong idamay ako, sir. Mahihirapan kayo. Okay, so next. Ito, may isa pang sinabi yan si Sir Stephen. Ayan. Hindi kami nagbibiro sa inyo. Inalipista man kami pero kumapit kami sa Panginoon. Sa sinasabi ko noon, abangan ng susunod na kabanata. Pinagtawanan nyo kami dahil mga maliliit lang kami. Di ba? Kargador. Gador, walang utang na loob, hampas lupa, dugyot at basura na kargador, ibalik sa divisoria, kulang pa ang pera nyo, manggagamit at walang karapatan. Alam nyo, oo, nasabi ko yung tungkol sa napakain ko sila sa mga big event sa 5 taon na yun. Yes, hindi nila hiningi sa akin, pero ginawa ko yun sa pagmamahal ko sa isang bata. Halos luhuran na nila ginawang santo sa harap ng kamera. Subalit ang lahat ay palabas lang dahil mismong tauhan nila sa matagal na panahon na umalis na rin
na kahit pagdating sa scholar, ang lahat ay scripted. Kahit si Biel, nasabi na yan, lahat-lahat. Ngunit may mga bagay na re-reserve namin. Hindi kami taklesa. Kahit sa sensitive na mga salita, ilabas namin. Kaya minabuti naming sa umpisa pa lang na isang guni ang lahat sa may alam sa batas. Hindi kami nagbatas-batasan. We have to obey and comply the law of God and the land. So nandito na tayo, pagtutuos sa lahat-lahat. Hearsay versus reality. Okay. So yan yung isa pa pong naging komento ni Sir Stephen. At may mga nag-akusa, minaliit. Sir, hindi naman kayo minaliit. No? Well, it's your opinion na sinasabi niyong minaliit kayo. Okay? Kung nasabi man niya, no? I'm not saying, okay, I sometimes I use dagador, no? But saan po ba talaga nanggaling si Dave? Di po ba? No? Kung yan po ay nasabi ng mga taong ito, no? Dahil po sa nakita nilang pag-betrayal, no, ni Dave sa taong nag-alaga sa kanya. Sabi ko naman sa inyo, sir, no, kung may maliman, kung totoong may maliman si Ramil sa pagmamaltratong sinasabi ninyo or sa mga accusation na sinasabi ninyo, kung may maliman, ha, dapat pinayuhan nyo yung inaanak mo nang wag nang magsalita ng kung ano-ano against kay Ramil bilang respeto. Sir, bilang respeto sa taong nag-alaga sa kanya at naghango siya sa kanya sa buhay sa Divisoria. No, sir, yun na lang sana ang ipinayo ninyo. Bagkos hinayaan pa ninyo at pinagpatuloy niya pa yung pagwawalang hiya o pagsasabi ng hindi maganda kay Ramil. No, sir, kahit paano nyo pabalik ta rin ang sitwasyon, kung may naitulong man si Ramil, ay si Dave sa channel ni Ramil, di hamak, sir, na mas malaki ang nagawang tulong ni Ramil kay Dave. At isa po kayo doon sa tumulong na yon, na kung hindi dahil kay Ramil, hindi nyo makikilala si Dave. No, sir, yan po yung laging tatandaan sana. At higit po sa lahat, yung respeto po sana, pinanatili ninyo sa puso ng inyong inaanak na maging grateful sa lahat ng ginawa ni Ramil. Regardless, no, kung talaga man pong siya ay namaltrato. Ganon, sir, ang dapat inaasal ng tao, no, na marunong lumingon sa mga taong kahit paano, no, kahit konti man lang yan, ay nagpabago ng buhay niya. Ganon dapat, sir. No? Pero anong ginawa niyo? Kinonsinti ninyo. Hinayaan ninyo. At isa ka, sir, actually sa may boses para magsaway, no, pangaralan yang inaanak mo, pero hindi mo rin, sir, ginawa. Hinayaan mo din, di ba? At itong pagtulong, pagpapakain mo sa manalastas, no, nang sinasabi mo sa 5 buwan, sa 5 taon. Ito, sir, sana yung mga bagay na hindi ninyo. Hindi ko in-expect, sir, na lalabas sa bunganga niya itong mga ganito. Dahil educated nga kayo, may pinag-aralan kayong tao, marami kayong tinapos, di ba? And you're in a country na, di ba, land of free, no? Na maraming taong kang nakasalamuha, pero for you to mention this kind of things, hindi po ito, sir, nakakatulong sa inyo. No? Mas nakakasira po ito sa inyo. Mas pinapakita nyo lang po kung anong klaseng tao kayo.
Kayo yung tipo ng taong tutulong pero sa bandang huli, humanda ka. Pag hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, lahat ng mga ginawa kong tulong at binigay ko sa iyo, isusumbat ko. Ganun, sir. No? Ganun nyo, sir, pinakita ang ugali ninyo dito. Sabihin na natin na hindi ganyan ka talaga. Pero bakit lumabas sa bibig mo to, sir? Dala ng galit? Okay? But repeatedly saying this and sharing this to social media, ang impact po nito, sir, sa inyo at diyan sa inaanak mo. Alam mo, sir, the more na nagsasalita ka at the more na nakikitaan ka ng butas diyan sa mga sinasabi mo, mas lumalaki ang danyos sa inaanak mo, sir. Mas siya po ang nasisira. Hindi kayo. No? Mas kayo. Bakit? Dahil nakikita yung diferensya ng pagdidisiplina ni Ramil at sa inyong mga pinapakita ngayon. Yun, sir, yung totoo. No? At kung yun ay ginawa ninyo dahil sa suporta sa bata, bakit po kailangan ninyong isumbat? Di ba? Bakit kailangan nyo pong isumbat? Sinabihan ba ni Dave? Nabigyan mo rin? Pakainin mo ang mga manalastas? Masyado nyo naman po ata, sir, parang gusto nyo sabihin na umaasa talaga ang manalastas sa mga sponsor. Nakaasa doon sa mga binibigay ng sponsor. Parang ganun, sir, yung dating nito eh. No? Pwede kayong balikan, sir, ng mga manalastas sa sinasabi nyo ito. No? At hindi lang po, sir, kayo ang nagbibigay sa manalastas. No? Ayun, no? Si Madam Aida, example na. No? Sa mga taong nagbigay. But she has a different perspective ng pagtulong na ginagawa niya. And I thought ganun din po kayo. No? Akala ko, sir, ganun din kayo. Kaya lang sa mga lumalabas sa bibig ninyo, sa mga nakikita namin sa mga post nyo, hindi po eh, no? So, kaya po makakapag-isip kami na ito ba yung mga taong sinamahan ni Dave? Ito ba yung mga taong aaruga at aalalay kay Dave? No? Maybe masyado lang kayo, sir, no, na natatalo nung mga pinapakita at ginagawa ng mga manalastas, or you're trying to trigger them, no, to answer back dito sa inyong mga sinasabi. Kaya lang, sir, malabong mangyari yun eh. Kasi ongoing na eh, no? So, if I were you, no, Mr. Stephen, stop posting, no? Because the more you post, mas marami po kayong nasasabi. At marami kayong nasasabi, mas dumadami po ang ebidensya ng manalastas against you. No? Nagpasa na po kayo ng love letter sa mga manalastas. You should have, no, stop doing these things. But since ginagawa nyo and the manalastas is not answering, bilang reactor, no, bilang content creator, ako po ay naglalabas lang ng aking opinion, no. Para na rin po sa inyo, no? You can take this as a reference on may totoo ba, may katotohanan ba yung sinasabi ko. Hindi po ito utos ng manalastas sa akin para sabihin to, sir. Ito pa yung opinion ko bilang isang vlogger, no, na nakabase dito sa inyong mga sinasabi. Okay? So, I hope, no, sir, wag naman ganito dahil kayo po ang nasisira. Hindi po ito sumisira, no, sa imahe ng manalastas. Kayo po ang sumisira. Okay? And I hope talagang mag-stand out yung inyong mga evidences against them. Because the manalastas have all the proof na pwede nilang iharap sa kung anumang kasong ibabato nyo sa kanila. No?
Okay, ito pa isa. Matapang kayo, magpakalalaki kayo, harapin ang lahat dahil sa palagi kunang feeling victim kayo. Okay? Huwag magkula sa perla, hindi nakilala ng mga Gen Z ang mga yan. Zone rocks. Okay, zone rocks na ngayon. Kaya huwag feeling biktima. Dahil kayo ang gumawa nito, review nyo sa YT nyo. Okay? So parang ibig sabihin niya rito na medyo hindi ko agad na-gets, yung perla is para sa mga oldies. Kasi ang kilala na ng Gen Z ay yung zone rocks. Okay, parang ganun niya kinumpare, no? Na, I don't know, what's the relevance? No? Ang gusto niya lang naman palabasin dito, nagpi-feeling victims ang mga manalastas. Hindi, sir, no? Hindi po sila nagpi-feeling victims. Sila po ay lumulugar lamang. Sumasagot lamang po sa bawat ibato ninyo. Okay? So ngayon, you want, sabi nyo nga, yung rough road to take. So, sasabayan po kayo ng manalastas ngayon. You want the rough road? Okay, doon tayo sa rough road. Basta sasagot lang sila. And siguraduhin nyo, sir, sa pagsagot nila, hindi mabubutasan yung mga evidence na meron kayo. No, sir? Dapat mas matibay ang inyong mga argumento pagdating sa usaping inyong gustong iparatang sa kanila. No? Tulad ko po ng sinasabi kayo, ako, isa na sa basihan ko, yung inyong demand letter. Bakit sumablay kagad kayo dun? Baka kung nalaman namin yung dalawa pang laman ng letter, baka may sablay na naman kayo dun. I hope, sir, no, yung dalawang letter na hindi na binasa ng mga manalastas, wala po sanang butas yun. Kasi pag nagkabutas na naman yun, naku po, sayang yung gagastusin ninyo. No? Inabala nyo yung manalastas. So, magdadanyos kayo niyan. Diba? So, I hope prepared talaga at talagang malakas sana, sir, no? Para magkaroon naman ng magandang laban yung inyong inilalaban. Magkaroon ng magandang resulta ang inyong pinaglalaban against manalastas. Kasi hindi ako abogado. I don't know much about laws. Kaya lang, sir, pag binanilikan natin lahat ng video nila, nakikita nyo naman. Di ba? Off-cam, ilan na yung mga taong tinulungan ni Ramil na umalis sa kanila, bakit wala nagsasalita against them? Di ba? Bakit may nagsasalita pa in favor of them? So doon pa lang, sir, no? Doon pa lang. Yung mga taong yan pa lang, nakikita nyo na kung paano umalalay si Ramil sa kanila. At kahit naman yung mga taong kinausap ninyo, di ba? Mayroong nakinig sa inyo, pero mas marami yung hindi. Di ba, sir? So, hindi po nagpapapiling victims ang manalastas. No? Madali pong maramdaman Okay? I'm not the kind of vlogger, sir, na all praises, no? Sa taong may-ari ng community. Hindi po ako ganon. Okay? Kaya nga malakas ang loob ko kung sakaling isama nyo ako doon sa mga vloggers Because I'm not all praises. No? Kaya lang, sir, talaga, kahit na pagbalik ta rin ko man yung analyzation ko sa nangyaring ito kay Dave at kay Ramil, no? Nagsusumigaw, sir, yung mga ebidensya Pilit ko man bigyan kayo ng benefit, no? Wala talaga, sir, no?
Tulad nitong sinasabi nyo, feeling victim. Kailan po nagpa-feeling victim yung mga manalastas? Dahil sa nilive nila, yung pag-alis ni Dave? Of course, they need to do. Di ba? Sabi nyo nga sikat si idol ninyo yung inaanak mo So kapag sikat ang isang tao at hindi mo nakita at nasa poder mo yan, ano po ang una ninyong gagawin? Di ba? Ipaalam dun sa mga taong nagmamahal sa kanya. Which is, kayo sir, kasama ka dun. No? Mga ninong-ninang, sponsors, supporters, fans. Di ba? Doon pa lang sir, pabiktim ba yun? Pag-amin po yun, na wala na sa poder nila ang inaanak mo. Di ba sir? Maltrato, pamamahiya. Lahat po yan, sir. May mga video. Lahat po yan, makikita nyo dito sa channel ko. I hope, no? I hope talaga, Mr. Stephen, magkaroon ng kahit konti, no? Laban yung inyong sinasabi, laban sa mga manalastas. No? Yun lang po yung sa akin. And, para kasi sa akin, lahat ng mga nabanggit ninyo na laban sa mga manalastas ay pawang mga rason na malayo doon sa puntong gusto ninyong sabihin. No, kung may punto man po kayo, kulang sa sustansya para paniwalaan namin. No? Yan yun, sir. Okay? So, yun lang po, no? Yung gusto kong i-share sa content ko na to. And, issue lang po tayo. Okay? Wala pong personalan. At matuto po tayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.